Magandang araw po. Meron lang po akong gustong ibahagi sa inyong kwento. By the way, ako nga po pala si Leia. Di ko po tunay na pangalan. Kasalukuyan po ako nag-aaral sa isang universidad sa Maynila. Ito pong karanasan na ikikwento ko ay nangyari noong 2018. Noong ako'y senior high school pa lamang. Ngayon po ay third year college na po ako. So, start na po tayo sa karanasan na ikikwento ko. Ang nakakatakot na karanasan ko ay nagsimula noong niregaluhan ako ng tita ko ng heels na galing ukay-ukay. Describe ko lang po yung itsura ng heels. Kulay black po at ang taas naman nito ay nasa 4 inches. Noong binigay iyon sa akin ng tita ko ay gandang-ganda ako sa itsura nito. Mahilig din po kasi ako mag-heels kaya agad akong nahumaling doon. Sinabi naman ni tita na sa ukay niya yun nabili. Pero yung itsura niya ay parang bago pa. Wala masyadong gasgas at parang ginagamit lang sa mga prestiyosong event. Sinabi ni tita na napadaan lang siya sa isang ukayan at nakita niyang new arrival ang mga gamit dito. Kaya napagpasyahan niyang tignan at baka may magustuhan siya. Pumukaw daw agad sa attention niya ang heels na nakalagay sa pinakataas na rack ng mga sapatos. Agad niyang sinabihan ng sales lady na bibili niya ito. Nakipag-bid pa nga daw siya dahil may nag-offer na mas mataas para makuha ang heels. Pero lumaban daw si tita at nakuha niya ito sa halagang 1.5. Noong naiuwi na nga ni tita yung heels, sinubukan niya itong isukat. Ngunit di magkasa sa kanya ang mga ito. Kaya nag-decide siya na iregalo na lang iyon sa akin. Noong sinukat ko po yung heels ay tuwang-tuwa ako dahil saktong-sakto ito sa mga paa ko. Unang beses kong sinuot ang regalo ni tita sa school na pinapasukan ko. Noong maisuot ko pa lang ito ay parang may kakaiba na akong nararamdaman. Sobrang nahirapan ako sa paglalakad. Pero hindi naman po ako nasasaktan dahil komportable naman ito sa paa. Ang nakapagtataka lang po ay yung bigat na nararamdaman ko kada hakbang ng aking mga paa na para bang may pumipigil dito. Noong mapadaan ako sa hallway ay sinalubong ako ng aking classmate na siya ring matalik kong kaibigan. Naitago na lang natin sa pangalang May. Agad ako naghilo kay May at nagtanong kung anong ganap at kung ano ang mga pending na schoolworks. Napansin ko si May na tulala at namumutla at nakatingin lang ito sa ibaba. Tinapik ko siya at biniro na antok pa yata siya. Bigla siyang umalis at nagpaalam na magsi-CR muna. Nagtaka ako kasi kanina, excited pa siyang makipagtsikahan sa akin at madaling-madali na makita ako. Hinayaan ko na lang si May kasi naisip ko, baka may nakalimutan siyang schoolworks namin, tapos bigla niyang naalala. Noong umuwi ako ay talaga namang sobrang gaan sa pakiramdam nang tanggalin ko yung heels sa mga paa ko. Agad ko itong tinabi at ilagay sa gilid ng pinto ng kwarto. Noong gabi ding yun, habang nasa kasarapan ng tulog ay naalipungatan ako dahil may narinig akong naglalakad sa loob ng kwarto. Tunog ng heels ang naririnig kong mga yapak. Binuksan ko ang aking mga mata at sa aking pagdilat, nagulat ako at natakot. Dahil ang heels na nilagay ko sa tabi ng pinto ay nasa harapan na ng higaan ko. Kahit takot na takot ay bumangon ako. Kinuha ko ang sapatos at nilagay ito sa loob ng cabinet. Kinabukasan, iniisip ko pa din kung paano napunta yung sapatos malapit sa higaan ko. Binaliwala ko na lang ito dahil naisip ko baka nakalimutan ko lang na nailagay ko iyon malapit sa higaan. Nag-decide akong hindi na lang suotin ng heels papasok sa school. Pagdating ko sa school, nakita ako ni May
Nilapitan at tinanong niya kung kamusta ba daw ako. Sinabi kong ayos lang naman. Napatango lang siya at natahimik ng saglit. Sinabi ko na may ichichika ako sa kanya. At sinabi niya din na meron siyang gusto sabihin sa akin. Nagtalo pa kami kung sino mauuna. Pero kinalaunan ay napagpasyahan namin na siya na lang muna ang unang magsalita. Tinanong ni May kung meron daw ba akong napapansing kakaiba kahapon. At mag-ingat daw ako. Napakunot ako ng noo at tinanong kung bakit. Ang sabi niya, kahapon daw nung nagkita kami sa hallway. Nagulat siya dahil malayo pa lang ako. May natanaw daw siyang kakaiba sa akin. Ngunit hindi daw siya sigurado sa nakita niya. Nang makalapit daw ako, doon niya nakumpirma ang nakita niya. Meron daw babaeng nakahawak sa aking mga paa. Nakablusang itim at puno ng dugo ang ulo ng babae. Doon ko nalaman na may third eye pala ang kaibigan ko na ngayon niya lang sinabi sa akin. Sanay naman daw siyang makakita ng mga kaluluwa. Pero kakaiba daw yung nakita niya kahapon. Ang sabi niya, mukha daw itong may lahi. Tiningnan daw siya nito ng masama na agad nagpatindig ng kanyang balahibo. Kaya umalis siya kahapon at nag-alibay na mag-CR. Nagulat at nalambot ako sa mga sinabi ni May. Binanggit ko din sa kanya na medyo nahihirapan nga akong maglakad kahapon. Kinuwento ko na din yung naranasan ko noong isang gabi. Sinabi ni May na mag-ingat daw ako dahil kakaiba ang pakiramdam niya sa kaluluwang yun. Takot na takot ako sa mga oras na yun. Gusto ko sana na itapon na yung heels, pero baka magalit sa akin yung tita ko na nagregalo sa akin nun. Sambit ko kay May. Pag uwi ko ng bahay, nawala na sa isip ko yung heels sa cabinet. Dahil sa sobrang daming schoolworks, sobrang occupied na yung utak ko ng mga oras na yun. Dahil tambak na sa mga gawain. Pagpasok ko ng kwarto ay agad akong gumawa ng mga deadline na activity. Sa sobrang pagod, pagkatapos ko gawin yung mga activities, agad akong nakatulog. Madaling araw noon nang maalipungatan akong muli dahil sa tunog ng heels sa loob ng kwarto. Pagdilat ng mga mata ko, tumambad sa akin ang imahe ng nakatayong babae. Duguan ng muka at nakatitig sa akin ng masama. May sinasabi siya ngunit hindi ko ito maintindihan. Napansin kong parang foreigner ang tsura nito. Agad akong nagtaklob ng kumot sa takot. Tinakpan ko ang tenga ko pero naririnig ko pa din ang boses ng babae. Sa sobrang takot ay napaiyak na ako. Napadasal na din po ako ng mga oras na yun. Hanggang sa mawala yung boses na naririnig ko. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Paggising ko, agad kong hinanap yung heels. At nasa loob pa din ito ng cabinet. Hindi ako sigurado kung panaginip lang ba yung kagabi. Noong mga sumunod na gabi, naging normal naman ang pagtulog ko. Hanggang isang araw, habang natutulog, bigla akong nahirapan huminga at napahawak sa leeg. Pagdilat ko, nalaki ang mga mata ko sa nakita ko. May sumasakal sa akin na babae. Pinilit kong kumawala at gisingin ang sarili. Nagising ako at pawis na pawis. Panaginip lang pala. Pero bakit parang totoo dahil sa sobrang sakit ng leeg ko? Hindi na ako nakatulog nung gabing yun. Kinaumagahan, agad kong kinuha yung heels sa cabinet at nag-decide na ibalik na ito sa tita ko. Pagbalik ko ng heels kay tita, agad kong kinuwento yung mga nararanasan ko simula noong binigay niya yung heels na yon sa akin. Hindi makapaniwala si tita sa kwento ko.
kitang-kita ko sa mukha niya ang takot na nararamdaman. Ibabalik ko na lang ito sa binilan kong ukay, sabi niya. Simula noong nawala yung heels na yon, ay naging payapa na ang gabi-gabi kong pagtulog. At wala na akong naririnig na tunog ng heels na naglalakad tuwing gabi.